na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga... You are going with Ronald Llamas. What? Para maunawaan yung ginagawa sa kanya. Pero ang kaibahan ay maraming pwedeng isampa kasi sa kanya. No? Hindi naman... Nag-deploy ng daang libo o milyong-milyong mga trolls itong si Risa Tonas at active na po ba ang kanilang organisasyon ngayon? Kasi bawat pagpo-post sa expose na nangyari kay Risa Tonas pagkatapos kumanta itong si Alias Rene, may nagsilabasan na nagkiklaim na may ongoing demolition job daw po against kay Risa Tonas. At ang matindi pa nito, kapag ikaw ay nakita nilang nagpo-post, mga kababayan, ay i-share nila sa kanilang mga grupo at sasabihin ito, nagde-demolition job ito, naninira ito kay Risa, i-report natin ito. At isa po sa kanilang ni-report ay si Kipicho. Hindi natin alam ngayon kung ano magiging epekto nito kay Kipicho, no? Kasi may mga nilalabas po sila kung paano po ito i-report at tinuturuan pa nila itong mga pink laman. Kasi tingnan nyo naman kasi, akala mo kasi napaka-bait, akala mo kasi napaka totoo magsalita itong si Risa Tonas. At alam niyo mga kababayan kahit si Senator Bato nga, na muntik na nilang isinama at si Senator Bongo, siyempre ang kanila talagang naisama na matagumpay na nabanggit ang pangalan at sinasabing may mga barel, may mga armas nagsusupply kay Pastor Kibuloy ay si President Duterte at si Vice President Sara, na si President Duterte nakakulong ngayon sa ICC. Vice President Sara ay nahaharap naman sa isang gawa-gawang impeachment articles, laban sa kanya. Sabi nga ni Senator Bato dito sa post ng isang G.A. Aureliosa. Sabi niya kasi dito, mga kabayan po natin, sino si Alias Rene, Madam Chair, ngiting palaban ka noon, pero bakit ngayon tahimik ang mikropono? So marami pang sinasabi dyan, na parang sinasabi po dito ni Aureliosa, yung mga ibinunyag po ni Alias Rene, kung magkano yung binayad sa kanya, 500,000, unang pagsalita, tapos every time na nagkaka-appearance sa Senado is 12,000, tapos dagdag kung idadamay si Bato at si Bongo, so may libreng kondo, ganun ba yung mga sinasabi ni Alias Rene. Pero yung mga trolls, sabi ko nga sa inyo, na mukhang nagde-deploy talaga si Risa ngayon ng napakaraming mga trolls, alaga kumbaga, para magsalita ito, again ito. Kunwari, kunwari may mga pasumbat-sumbat pa silang nalalaman. Again, itong sabi ni Jos Sanchez, so tinagyan Senator Bato doon sa pinakita natin. Sabi niya dito, ayan, Ronald Bato de la Rosa, Senator Risa shows you nothing but grace. At least in what the public can say, as a colleague, napaka-respectful niya sa iyo at fair. Tapos gaganituhin mo siya ngayon, you're not even man enough, ipapadaan mo pa sa social media with question, sign of desperation na ba? Hindi na mapigilan, kanino bang kasalanang nasa ganyang sitwasyon ka ngayon kay Senator Risa Baso? Yun nga, parang sinusumbatan pa si Senator Bato dahil yun nga, sinasabi ni Senator Bato na dinadamay siya, and kinikwisyon niya po itong si Risa Hontiveros. And siyempre, nagsumbat din itong mga trolls, bakit daw ganyan na Senator Bato magsalita, na parang gusto nila i-claim na walang utang ng loob. Siyempre, Senator Bato, hindi papayag yan na hindi po sasagot. Itong sagot ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, iba rin ang standard mo, boss. Hindi pala disrespectful sa iyo ang mag-alok ng bayad sa fake witness para mag-manufacture ng false testimonies laban sa colleagues mo. Diyan kayo magagaling, mga yelo at komunista. Gusto nyo paniwalaan ang publiko. Yan, parang naputol na. So, yan po sagot ni Senator Bato, na gusto nila is papaniwalaan po sila sa kanilang mga propaganda. So, isa sa mga propaganda kasi, itong paglabas ng di umano yung mga testigo laban kay Pastor Kibuloy, Dawit si PRRD, BP Sara, Senator Bongo, and Senator Bato sa karagdagang kalahating milyon. Grabe, Ang daming pera talaga ni Risa Hontiveros, sana all. Pero sino nga ba si Risa Hontiveros, na nagmamalinis? At ngayon, lahat, yun ang sabi ko sa inyo, may mga trolls, may mga claim na, may mga check naman yung account, so legit naman.
Pero mayroon talaga mga nakalock yung profiles na nagko-comment. Kapag pinuntahan po natin yung mga nag-share ng kwento patungkol kay Risa Hontiveros, yung mga buwabanat kay Risa Hontiveros. Of course, dyan sa ating Facebook, marami din. Sa ating YouTube, marami rin. Okay. So, ngayon, itong si Risa Hontiveros, para magawa nilang pagtakpan ang paglabas ni alias Rene, ginawa niyang tahimik muna. Pero, ibanan siya. Kakasuhan si alias Rene. Lumabas yung kanyang mga kalyado, at ngayon, ang kanilang hina-highlight is yung mga impeachment ni BP Sara. Yung mga kaso daw ni BP Sara. Never nila pinag-uusapan itong paglabas ni alias Rene. Pero may mga post sila sa kanilang social media, Facebook, na fake daw. So, sabi ni Risa Hontiveros, kakasuhan niya itong si alias Rene. Nakiisa rin sa kanya, itong kanyang kalyado, syempre, na si Win Gatchalian. At sinabing kakasuhan daw ni Win Gatchalian ng perjury, itong si alias Rene. Pero isang ngayon sa maingay ay itong si Llamas, na noon ay sinasabing, Chupapa pala di umano noon ni Risa Hontiveros. Anyway, panoorin natin ang video ito, mga kababayan. I'm open to all possibilities at yun yung hinihingi ko din sa lahat na mga kasama sa opposition or independent bloc, na maging bukas kami sa lahat ng possibilities at sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga... So, si Risa Hontiveros ay formally na nagparamdam na natatakbo po siya for 2028 presidential election. Ngayon nakita natin na yung mga lahat na ginagawa ni Risa Hontiveros kay Alice Goo, Pastor Quiboloy, sa mga hearing sa Senado, press conference, at of course, sa ICC kay President Duterte, sa pagbanat ng mga kalyado ni President Duterte, and doon sa pagpapatawag kay Attorney Harry Roque, dito po ngayon, sa kay BP Sara, ay talagang ginagamit niya ito. And of course, talagang ang malaking achievement niya na ginawa sa Senado, na parang sumikat siya, Alice Goo and Pastor Quiboloy. And of course, yung isa pang kulto na nasa, sa Surigao del Norte ata, isang kulto na yun, na grupo. Pero dito po kayo kay Pastor Quiboloy, mukhang dito siya magkakamali at dito po siya lalong ma-expose. At ang kanyang pangarap na magiging presidente ay mukhang mabubulyaso at mapupunta sa wala yung kanyang pinaghirapan. Kaya ngayon, sa desperate moves ni Risa Hontiveros, napapansin ko double time sila. And try nyo mag-browse sa Facebook, sa TikTok, napakaraming mga defenders ngayon ni Risa Tanas na biglang nagsilabasan. And ang ginagawa nila is character assassination. Kapag si Risa ay in-expose mo, lalo itong sinasabi ni alias Rene. Anyway, bago natin puntahan si Llamas, sino nga ba si Ronald Llamas na dating naging tauhan ni Pinoy nung administrasyon ni Pinoy? Okay? And bakit todo depensa sa ngayon kay Risa Tanas, and todo na sila paninira ay Vice President Sara, and muli inaangat nila ngayon si Lini Lutang. Sige, dito muna tayo sa love life ni Risa Tanas. Pasok. At alang-alang sa ating mga... You are going with Ronald Llamas. What? So, diyan nagsimula yung trending na usapin ni Llamas at ni Risa na ni Llamas. What? Secretary Ron. What pa yun, Ang natural kong kasama. What pa si Risa, mga kababayan natin. Kunwari, wala ino. Matagal kong kasama sa aking community. Comrade, kudido. At, so, kasama ko pa rin siyang ganda. Hindi ka naman kayo. So, dekada na pala silang magkasama, di umano, mga kababayan pa natin. Pero alam mo, nakakagulat din yung expose, nitong isang dati niyang kasama na aktivista. Ito po, panoorin natin. Ang tanong ko sa kanya, siya ba ay merong moral ascendancy? Bawal ang makiapid sa hindi mo asawa. Bawal po ang makiapid sa hindi mo asawa. So, ang tinutukoy niya dito ay si Llamas din, mga kabayan natin. I hate to do this. Ikaw ba? So, now, nakita nyo kaya ngayon nyo, mga bagong lumalabas nila. Mga bagong sa programa po nitong si Christian Esguerra. Christian Esguerra is #1 na propagandista
ng mga dilawan, pinklawan, no? Siyempre, ang dami talaga nanonood dito kay Christian Esquira. Dahil po sa, parang wala silang masyadong kilalang vloggers na pinklawan eh. Parang si Christian Esquira lang yung pinakamalakas sa kanila. Unlike dito sa kay Marcos, no? At least marami rin malalaking vloggers yan. And of course, sa mga Duterte talaga napakarami. Pero dito, ang ginagamit nila laging propaganda is sirain itong si Vice President Sara at i-promote itong mga kandidatong dilawan. And napagalaman po natin dito mismo sa kanilang programa. Kaya pala binabanatan itong si Llamas ang mga Duterte kasi siya pala ay may planong tatakbong senador sa 2028. And tandaan natin mga kababayan yung mga ambisyosong Ngagba, Tamba, and Dilawan, kung gusto nilang makilala, gusto nilang sumikat, sino binabanatan nila? Duterte. So, now nakita natin ito yung propaganda nila. And of course, para matakpan ang issue ni Risa, banatan ng Duterte, at para sumikat sila. Ito, panoorin nyo at pakinggan. Kaibahan lang ay nung Vice President si Leni Robredo, sinubukan din nilang i-impeach. Ang problema, wala silang makitang basihan para siya ay ma-impeach. No? Actually, sa usapin ditong impeachment kay Leni Robredo, malinaw yan, ilang bisis po yan sinabihan ni President Duterte. On the record dyan, hindi lang sa private meeting kasi yung si Marcos ngayon, mahilig sila sa private meeting. Kunwari, hindi nila suportado ang impeachment, pero sila ang nagpapagalaw, okay? Kay BP Sara, na impeachment, no? Pero kay Leni Robredo, nung time Tatay Digong talaga nagsabi na huwag nyo ituloy yan. Hindi kailangan ng impeachment, ayaw niya ng impeachment. Hayaan nyo matapos ang kanyang termino. Yan po yung talagang demokrasya. Nirespeto yung boto ng taong bayan, hindi yung babastusin mo na kagaya ng ginagawa ngayon ng Marcos administration. Kahit yung mga nanalo na mismo sa Comelec, kagaya ng Duterte Youth Party List, di ba? 2.3 million ang kanyang boto. Pero ang gusto nila ipa-disqualify pa. So, dinidisregard nila yung boto, lehitimo na boto ng bawat Pilipino. And of course, kay Vice President Sara, 2 million yung bumoto. Pero, paano nila binastos? Gusto nilang i-impeach. Pero kay President Duterte, and of course, Leni Robredo, hindi po yan ginawa. And itong si Llamas, alam niya naman, mga kababayan natin, na yung impeachment ay hindi usapin ng ebidensya at kung ano yung ebidensya na ipipresenta. Kundi, yung political propaganda. And of course, yung allies. Kung maraming allies, automatic yan impeach. Kahit walang ebidensya, walang patunay. That's all. So, siyempre, makakalaban sa politika ay nagdudurugan. Kaya it takes one to know one, no? Unless nakatira sa isang kuweba si Vice President Sara Duterte at sobrang siyang naive. No? Sobrang siyang naive para maunawaan yung ginagawa sa kanya. Pero ang kaibahan ay maraming pwedeng isampa kasi sa kanya. No? Hindi naman fake news yung COA disallowance. Hindi talaga fake news ang COA disallowances. Pero, wala po siya ninakaw. Diba? Kasi hindi lang naman si VP Sara yung may mga disallowances sa ahensya ng gobyerno. Halos lahat. Kahit mga kongresista, kahit si Tamba. Budget niya sa DepEd, doon siya ay Cabinet Secretary, at sa budget niya sa Office of the Vice President. Hindi rin naman fake news yung testimony ni Las Cañas sa ICC. Yan naman pati Las Cañas. Ang tagal na po yan. Puro lang kayo ICC kasi doon nababayaran nyo. Dito sa Pilipinas, hindi nyo kayang bayaran. Na siya ay reyna ng Tokhang sa Davao. Reyna ng Tokhang sa Davao? Si Laila de Lima pa yung DOJ at naging senador. Hinahabol na mapakulong ang mga Duterte, hindi kaya. Diba? Tapos parira-reyna pa kayo ng Tokhang. Takot kasi kayo, mga kalyado yung mga tinutokhang. Sinusuportahan nyo. Kaya takot kayo na maubos. Kaya ngayon, galit din kayo sa war on drugs. Kasi, takot kayo maubos yung mga kalahi at kaalyado nyo. Nung siya ay mayor. Hindi rin naman fake news yung mismong sinabi niya na ipapapatay niya ang presidente, ang asawa nito, at ang pinsan nito na speaker. Diba dinibang dyan sila ni Senator Marcolita? Paano naging banta no, na sinabi mo lang, gagawin mo yan kung ikaw ay gugurgurin? Dahil mayroon din banta sa kanyang buhay. Diba? So yun yung kaibahan. No? Na merong katotohanan na gusto siyang tanggalin. Pero ang kaibahan ay merong ebidensya. Ebidensya nga na manufactured eh. Di ba sa ombudsman nga, takot sila na
ituloy ng ombudsman yung investigation kay BP Sara at ilabas ang decision. Kasi alam nila na dismiss yung mangyayari. So, anong ginawa nila? No? Kinaraktер assassination nila itong si Ombudsman Martires. Sinabi nila, dahil ito po is appointee ni President Duterte, ito po ay bias dahil ito ay magretiro na, kaya gusto nang i-dismiss si BP Sara. Ang sabi ng Ombudsman, wala rin kami magagawa dyan kay BP Sara. Dahil hindi namin siya pwedeng kasuhan, pwede namin siya imbestigahan, pero hindi namin siya pwedeng kasuhan kasi siya po is impeachable official. Tsaka lang po namin siya kakasuhan sa Ombudsman kung siya po ay hindi na Vice President. Di ba? Pero sila ay nanginig po sila. Bago pa sinabi ni Martires yan, nabisto na si De Lima, si Chihuahua, mga taga-House of Representative na natatakot, sila mismo inamin na ma-dismiss ang ombudsman case ni Vice President. Ano sinasabi mong ebidensya? Bakit nga ba doon dinala sa impeachment? Kasi alam nila kung dalhin sa korte, basura. Diba? Na sinubukan din nilang gawin kay Vice President Leni Robredo. Kung si Leni tinanggal, tanggal agad yun. Before, pero wala silang mahanap na ebidensya. So, klaro naman yung kaibahan Klaro naman yung kaibahan. Pero sa politika, grabe, no? Promote sila kay Leni, no? Mukhang, mukhang sa nadumihan na ngayon itong pangalan ni Risa Hontiveros. At mukhang, wala na nasira si Risa Hontiveros dito sa paglabas ni alias Rene. Mukhang back to Leni Lutang sila, no? Ganyan naman talaga. No? Pero kung ikaw ay very vulnerable, kung ikaw ay maraming skeletons in the closet, talagang yan yung aabutin mo. Hindi lang impeachment, hindi lang criminal cases, to hindi crimes against humanity sa ICC. Crimes against humanity sa ICC. Swerte nyo lang kay kaaliado nyo ngayon si Marcos Jr. At ang pinakamatindi, kung merong marami kang skeletons in the closet, babalatan ka ng facts first. Ito yung mga ito kasi mga kababayan po natin, wala na talagang chance ito. Hindi talaga mapapanalo to. Nagtaka nga po tayo, bakit si Bam at si Kiko nanalo, Talagang pilit nilang pinasok. Magkano kaya ang bigayan dyan, George Garcia? Ito si Llamas, makakapasok lang to kung kausapin niya si George Erwin Garcia, sigurado. Parang sumpa. Parang sumpa yun Baka mas okay pa yung ICC, baka mas okay pa yung baka mas okay pa yung impeachment, pero pag sinimulan kang banata ng facts first, naku, parang sumpa yan. No? Senator. Parang sumpa na pag sa banata ng kanilang vlogger dyan. Pero mga kababayan po natin, yung kanilang taga-suporta, yun din po yung mga butante nila marami pang ang trolls doon So, ilan lang yan, 2,000, 3,000. Pero yung Duterte supporters na hindi active sa social media, napakarami po. Nakita naman natin kung paano po nag-block voting para po sa Duterte. Diba? OFW, men in uniform, government employees na nagserbisyo nung election, lahat na binoto is Duterte. So, asan yung pink doon? May nakapasok pa na pink doon. Paano yung solid Mindanao, Visayas? Nako. Meron lang comment dito, natawa ako, no? Para ka raw radio reporter sa gitna ng bagyo. Salamat po sa compliment. No? Salamat po sa compliment. At least hindi ako yung bagyo. Okay, Sara Duterte. Ako hindi ba ako nabibigla, no? Hindi na ako nagugulat. Pero it has to be noted na talagang parang kulang sa self-awareness yung Vice President. Sa mga grabe, no? Kung si BP Sara ay binabanatan itong si Bongbong Marcos sa kanyang kahinaan at kawalang trabaho ngayon, itong mga pinklawan at ikita mo yung kanilang laro, sabuatan sila sa administration para banatan yung mga Duterte. Pero ang nakita ko dito, kapag kaya nilang pabagsakin ng mga Duterte, next nila na babanatan yung si Tamba at syempre itong nasa administration. Pero hindi talaga nila kaya. Kahit anong gawin po nila. Nakita naman natin sa mga resulta ng survey na si BP Sara pa rin yung umaangat. And yung mga kaalyado ng pinklawan doon pa rin sa ibaba. Kaya kahit ilaban nila itong si Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and of course itong si Leni Lutang, wala pa rin ito talaga. Kaya isa lang yung kanilang agenda para magpantay ang kanilang labanan ni Tamba at itong mga dilawan. Gusto nilang i-eliminate itong si Vice President Sara. Yun po yung kanilang agenda.
And itong mga propaganda nila ngayon, itong banat ng banat nila, pag-iingay nila sa mga media interview, social media post nila, no, para sabihin na may ebidensya talaga against kay BP Sara, talagang kailangan kumilos ang mga senador, hindi pwedeng hindi nila ituloy ang impeachment trial, magiging unconstitutional, gumamit na sila ng mga dilawan ng mga pare, mga aktivista, no, komunista, na mga tagapagsalita, itong mga educators daw, no, na dapat ituloy na po itong impeachment trial kay BP Sara, hindi pwedeng hindi ituloy, dapat simulan ng trial, dapat na ipresenta itong impeachment, article of impeachment, hindi pwedeng i-dismiss ito, bawal ito. So lahat yan mga kababayan po natin, nakikita natin na obviously ito po is political propaganda, no, and ginagamit lang nila ito, parang papaniwalayan ng taong bayan at talagang may kasalanan si BP Sara. Pero parang napapansin nyo, mukhang iba po yung response, no, ng sambayan ng Pilipino. Iba yung kanilang pagtugon sa issue ngayon na binabato po against kay Vice President Sara. So mas nakikita nila, no, si BP Sara ay biktima talaga ng mga political propaganda against sa kanya. Kaya ito po yung nagiging resulta. Lalong mas tumataas yung nagiging tawag ito, yung mga taong nagtitiwala kay Vice President Sara kumpara po dito sa kumakalaban. And of course, Risa Hontiveros, no, na ginamit din ang issue po ng ICC, impeachment, Pastor Kibuloy, Alice Goo, para sumikat. Pero mukhang basa na po ng taong bayan na talagang iba po yung kanilang mga personal na interest. And of course, no, kasi kung ikumpara po natin sa ginawa ni President Duterte, napakalayo. And now na nabubulgar itong si Risa Hontiveros, biglang nag-activate, no, itong kanyang mga trolls at itong mga pro-peng, pro-dilawan para atakihin ang mga nagbubunyag ng tunay na pagkatao nitong si Risa Hontiveros. Kaya good luck po kay Alias Rene kasi mukhang marami po siyang harapin na mga pagsubok dito po sa kanyang pagsisiwalat. Siyempre, senadora ang iyong kalaban at mukhang malakas din si Risa Hontiveros ngayon sa kay Marcos, mga kababayan natin. So, yan na po muna yung ating update. Comment po kayo dyan kung mayroon po kayong sariling opinion at komento sa ating pinag-usapan. And please, huwag kalimutan mag-like, no, sa video ito. And maraming salamat pala sa mga nagpapa-super thanks sa atin dyan, yung mga nagpapa-member sa ating live stream, yung mga nagsisend ng super chat, no, membership, super thanks. Lahat po na suporta nyo, maraming salamat po. Thank you sa pagsusuporta sa ating munting channel. And tuloy-tuloy lang po tayo, no, mga kababayan po natin. Although medyo mahirap yung sitwasyon ngayon ng mga Duterte, yung bahay ni Tatay Digong is binibenta na, no? Pero anyway, antayin natin dyan yung comment ni Vice President Sara bago natin pahabain yung discussion patungkol sa bahay ni President Duterte. Okay, yan na muna. Maraming salamat mga kababayan.